Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Loreto. 85 taong gulang, naninirahan kasalukuyan sa Kapuluan ng Maguindanao. 39 na taong gulang ako nung makaengkwentro ko ng aswang sa kagubatan, kung saan ko nahuli ang paggalagalang itim ng manok. 47 dekada na ang nakakaraan noong mahuli ko ang manok na nagbigay sa akin ng swerte. Nangangahoy ako ng araw na iyon sa kagubatan nang makita ko ang paggalagalang itim ng manok. Gawain ko ang mag-ipon ng panggatong tuwing Abril. Alam ko kasing dadagsa na naman ang ulan o tag-ulan na naman sa buwan ng Mayo. Malayo sa mga bahay-bahay ang napuntahan ko at tiyak kong walang may-ari ng itim na manok, kaya dagli at maingit ko siyang isinilid sa dala kong bayong bago ko pinagpatuloy ang pamumulot ng mga natuyong kahoy. Nakapagtatakang tahimik lang ang manok na iyon habang naglalakad ako pabalik sa amin. Kung pinapalad pa nga'y, binigyan ako ng mga gulay ni Malang Pelena. Nang makasalubong ko siya sa daan, tinulungan ko siyang makatawid sa tulay at binitbit ko ang mga paninda niyang gulay. Kaya sobra-sobra naman ang binigay niyang kapalit sa akin. Sakto iyon sa pang-2 araw namin ni Payeng na asawa ko. Kinabukasan, masaya kong ipinagyabang kay Buboy ang nahuli kong itim na manok sa kagubatan. Pre, suriin mo itong itim na manok ko. Nakuha ko ito sa kakawiyang kahapon. Mukhang maganda itong pambato sa sabong. Siguro nga, Loreto. Mukhang malakas ang manok na yan. Malaki at mabigat. Pero parang kakaiba naman yung nakuha mo sa gubat. Ayun nga ang napansin ko. Medyo kakaiba nga itong manok. Sayang naman kung hindi ko hinuli. Wala naman siguro may-ari. Hayaan mo, Buboy. Isasama kita bukas kung saan ko nahuli. Baka may katulad pa ng manok na ito doon sa pinagkuhanan ko ng panggatong. Isinama ko si Buboy kung saan ko nakuha ang itim ng manok. Ilang oras kami nag-ikot sa pinagkuhanan ko ng kahoy. Subalit wala kami nakitang manok na kagaya ng nahuli ko nitong nakaraang araw. Umuwi kami pagod sa paglalakad. Dala ang mga nakuhang halamang medisina at mga prutas. Hindi pa kami nakakalapit sa bahay ay dinig na namin ang paglakas ng sigaw ni Payeng. Dagdi kaming napatakbo, sabay naming inilapag ang mga dala namin sa damuhan at nagkukumahog na binaybay ang bakuran kung saan takot na nagsisigaw ang asawa ko. Payeng, ayos ka lang ba? Nautat kong sambit at halos lamunin ng takot nang mapatingin ako kung saan nakaturo ang hituturo ni Payeng. Ayos lang ba kayo? Ani ni Buboy at napatras ng lakad mula sa likuran ko. Anak ng demonyo! Anong nangyari dito, Payeng? Sinong may gawa nito? Galit na galit akong nagsisigaw habang naduduwal si Buboy sa aking likuran. Hinimatay naman sa takot si Payeng. Pinagpira-piraso ang katawan ng alaga naming kambing sa bakuran at halos maligo ng dugo ang mga damot dahon sa aming paligid. Takip bibig na nakatula si Buboy, hindi kami makapaniwala sa mga nakikita namin at halos bumaliktad ang mga sikmura namin sa mga lamang loob ng kambing at kalabaw na inuud na at amoy malansa. Nakakahilo ang amoy ng dugo sa paligid at nakakadiri ang mga nagliliparang langaw na sarap sa pinagpipiyesang mga nangangamoy na lamang loob. Makalipas ang 1 oras na pagkakatulog ni Payeng, bumangon ito na parang nag-uumapaw sa galit. Hinawi niya ang mga luha niya at dumiretso sa kusina para maghilamos. At maya-maya pa, habang nililinis ko ang nakakalat sa labas, tanaw ko siyang hinugot ang nakasiksik na itak sa dingding at nagtungo sa gitna ng kalsada.
Galit na galit siyang sumisigaw. Payeng, huminahon ka. Ano bang nangyayari sa iyo? Bitawan mo yan at pumasok ka sa loob. Naghihinagpi si Payeng sa galit. Hindi niya ako naririnig. Mga walang hiya kayo. Kung sino man ang may kagagawa nito sa mga alaga namin, pwes, hindi ako natatakot sa inyo. Magpakita kayo. Harapin niyo ako. Hindi ako natatakot. Papatayin ko kayo. Katulad ng ginawa mo sa mga alaga namin. Sigaw ng sigaw si Payeng. Tila wala siya sa katinuan. Nilamon ng galit at patinding pagkasuklam. Sino ba naman ang matutuwa sa nangyari? Iyon na lang ang kabuhayan namin. Pinaslang pa ng hindi namin mapagsinong kriminal. Naibato ni Payeng sa matandang lalaki ang hawak niyang itak. Takot na takot siya kaya niyang nagawang maibato ang kanyang hawak. Mabuti na lang at hindi tumama sa matanda ang talim at maswerteng nakaligtas sa peligro. Hindi pala ang matanda ang kinatatakutan ni Payeng. Sa likod kasi ng matandang lalaki, may namamayat na bangkay. Ulubot at litaw ang mga mata. Nakalabas ang dila at wala na ang mga laman loob. Binalot ng lagim ang aming dapit hapon. Lahat ng mga tao sa paligid ay parang nanlambot nang makita ang sinapit ng lalaking namatay sa damuhan. Diyos ko, sino may gawa niyan? Natatakot na sambit ni Manang Rose. Ma! Pa! May patay po sa labas! Sigaw naman ng bata na halos nag-iyak sa takot. Lahat kami napatingin kay Payeng nang bigla itong sumigaw at magsimulang yakapin ang sarili. Umiyak siya ng umiyak. Tuluyan na yata siyang nawala sa sarili noong araw na iyon. Giniginaw siya kahit mainit ang panahon. Makalipas ang isang buwan. Piyesta noon sa aming baryo. May mga pagdiriwang sa plaza at may parada ng mga batang nakasuot ng pang Maria Clara. Sumama ako noong araw na iyon kay Buboy at Kalo sa kabilang purok para ilahok ang itim na manok sa sabong. Lahat ng kalaban namin noong araw na iyon ay namangha sa kakaibang manok na dala ko. Lalo na nang magsimulang manalo ang alaga kong manok at sa 3 laban. Sunod-sunod ang pagkamanalo namin. Swerte talagang itim na manok na iyon. Parang nakajackpot ako 10,000 sa isang araw. Kinabukasan, naisipan namin na bumalik sa sabungan para ilaban ulit ang manok na itim. 10 manok ang pinakawalan sa entablado ng sabungan. Kasama roon ang itim na manok ko. At isa lang ang mananalo sa labanan ng mga manok. Nagsimula ang laban ng mga manok na pinangunuhan ng sigawan. Marami ang natuwa sa mga pumusta. Maraming nagalak sa mga nanonood. Iilan lang ang tumaya sa alaga kong manok. At ang halagang 500 ko ay tiyak na magiging 1,000 kapag ako ang nanalo. Hindi nga ako nagkamali. Naiwang buhay ang itim na manok matapos ang 5 minutong laban sa sabungan. Halos lahat ng kalaban ko ay napatingin sa akin. Merong nagalit at may pumuri sa pagkapanalo ng napulot kong manok sa kagubatan. Nakapag-uwi na naman ako ng malaking halaga sa bahay. Pinagbakasyon ko muna si Payeng sa bahay ng kanyang mga magulang. Ginusto ko yon dahil hindi maganda ang kalagayan niya sa aming tahanan. Palagi kasi siyang umiiyak at kung minsan pa nga ay parang may mga nakikita sa paligid na hindi ko nakikita. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga kapitbahay ko. Hindi ko mawari ang kanilang pinagkakaguluhan roon sa kanto. May patay na naman siguro dun. Ani ni Buboy na makasabay ko sa paglalakad. At laking takot na lang namin na makilala ang bangkay. Na walang iba kundi si Kalo. Nakahiwalay ang kanyang ulo sa katawan.
Inuud ang mga mata at kinakain ng mga malalaking langaw ang laman. Kasindak-sindak rin ang biglang bumuka ang kanyang bibig at iniluwal ang napakaraming buhay na puting uod. Karimari-marim ang umagang iyon. Tila nilamutak si Kalo ng malaking nilalang. Paika-ika akong lumapit sa bangkay ng aming kaibigan habang tinutuka-tuka siya roon ng mga galang inahing manok. Napakaraming itim na balahibo sa kanyang katawan na animoy galing sa malaking itim na ibon. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makalapit ako sa kanya. Naduwal pa nga ako sa kalagayan ng katawan niya. Wala ng puso si Kalo. Kinuha rin ng salarin ang kanyang mga laman loob at iniwang nagkalat sa lupa ang bituka. Matapos ang ilang araw na pagsisiyasat sa bangkay ni Kalo, ay agad na napagpasyahan ng kanyang pamilya na ipalibing na ito sa lalong madaling panahon. Kaya makalipas ang 2 linggo, balik sa normal na ang lahat. Nakapagsabong kami ulit ni Buboy sa poblasyon. Bitbit ko ang itim ng manok patungo sa sabungan. Pagkarating namin ay agad kong napansin sila Bentong at ang mayabang niyang kaibigan. Pinagtatawanan nila ang hawak kong manok. Kinutya nila ang kakayahan ng alaga ko. Pare, malita ko namatay si Kalo malapit sa inyo. Sa tingin mo kaya tawang may gawa nun kay Kalo? Natutuwang tanong ni Bentong sa akin. Hindi na ako mimik pa dahil alam kong papunta ang kwento niya sa pagbibintang sa akin. Ugali kasi ni Bentong na baliktarin ang lahat ng pangyayari. Gusto niyang may mapagbintangan o may nalalagay sa alanganin. Hindi ko siya pinansin at tinilikuran habang inihimas ang panabong kong manok. Iyan ba ang ilalaban mo sa manok o Loreto? Balak talaga akong asarin ni Bentong. Pinagtatawan na nila ako. Aawat sana si Buboy, ngunit mas minaigi kong manahimik. Kaya ba ng paan yan ang tari? Loreto, ihawin mo na lang ang manok mo. Sayang lang ipupusta mo. Yak naman na matatalo ka lang. Hindi pa rin ako umiimik at hinayaan silang tumawa ng tumawa. Hindi ko naman sana ilalaban ang manok ko sa dala nilang mga panabong. Napilitan na rin akong patulan sila para malaman nila na hindi basta-basta ang panabong ko. Nagsimula ang laban ng mga manok sa magandang palitan ng paghampas ng kanilang mga pakpak hanggang maliksing tinamaan ng tari ng manok ko ang paa ng katunggali nito. Halos mapanganga ang mga manonood nang maputol ang paa ng inilabang puting manok sa manok ko ni Bentong. Hindi sila makapaniwala nang umatake pa ang manok ko at tinamaan naman ng tari ang ulo nito tumalsik sa harapan ni Bentong. Dahilan kung bakit nagkaroon ng tensyon si Bentong sa manok ko nang matalo siya. Anak ka nang! Naudlot ang sasabihin niya nang maghiyawan ang mga sabungero. Galit na galit si Bentong at napakamot naman sa ulo ang mga kasama niyang mayayabang. Nahiya sila sa pagkatalo ng manok ni Bentong. Hindi naman matanggap ni Bentong ang sinapit ng manok niya laban sa panabong kong manok. Hindi patas ang laban. Hindi manok ang dala ni Loreto. Wala pa akong nakikitang ganito. Hindi pa ako natatalo. Galit na galit ni Bentong na pinagbabato ang itim na manok ko. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Inawat rin siya ng kaibigan niya at inilayo sa sabungan. Napakasaya namin ni Buboy noong araw na iyon. Marami kaming naiuwing pera at nakapagpadala rin ako sa asawa ko. Nakapagtataka nga dahil hindi naman lang nagalusan ang itim na manok ko laban sa manok ni Bentong. Napaisip rin ako dahil napakalakas ng manok ko na itim kumpara nitong mga nakarang linggo.
Kinabukasan, nabalitaan namin ni Buboy na may pinatay na lalaki na naman sa kanto, malapit sa amin, si Bentong. Nakapagtataka lang dahil hindi naman alam ni Bentong kung saan ako nakatira. Nagtataka ako kung bakit doon sa kanto lagi na lang may namamatay na tao. Simula nang maging maswerte ako, sunod-sunod ang trahedya sa aming sakop. Minamalas sa mga taong malapit sa amin ng asawa ko. Maliban kay Buboy, na tila nabiyaan ng kaswertihan ng napulot kong manok. Nagdadalawang isip akong puntahan ang bangkay ni Bentong sa kanto. Naisip ko kasi ang kalagayan niya. Tiyak na katulad kay Kalo ang nangyari sa kanya. At hindi nga ako nagkamali. Nang makalapit ako sa kanya, parehong-pareho sila ni Kalo. Warak ang tiyan at kinuhanan ng puso. Hindi lang yun, tinadtad ng taga ng malaking tari sa ulo si Bentong. Sinamantala talaga ng salarin na pahirapan at punitin ng dahan-daan ang balat ng kanyang biktima. Hindi ba siya ang kausap ni Bentong kahapon sa poblasyon? Hindi kaya may kinalaman siya? Dinig kong sabi ng lalaki nang magsimula na ako maglakad palayo sa bangkay ni Bentong. Hindi ko na lang sila pinansin. Wala rin naman akong maiisip na dahilan ng pagkamatay niya. At isa pa, karma ang nangyari sa kanya. Masyado kasi siyang mayabang, mapanglait at mapagmataas sa kapwa. At akala mo kung sinong maamong tupa kapag may kailangan sa iyo. Maraming galit sa kanya kaya hindi ako nagtataka kung bakit siya namatay. Paniguradong matagal nang may nagbabanta sa kanyang buhay. Sunod-sunod ang pagkapanalo ko sa sabong. Simula nang mamatay si Bentong. Kapalit yata ng pagkapanalo ko ang buhay ng mga taong nagsasabong. Tuwing linggo na lang kasi may namamatay. Kung hindi sa aming purok ay doon naman mismo sa sabungan o bakanting lote na tatagpuan ng mga bangkay. Nagdududa na ang mga kaibigan kong sabungero sa akin. Maging si Buboy ay may hinala na rin na baka ako ang may kagagawan ng mga pagpatay sa amin. Ganun pa man, wala naman silang nakukuhang ebidensya sa akin tungkol sa mga hinala nilang pagdududa sa akin. Hamak na normal lang ako at hindi ko kayang pumatay ng tao. Makaraan ng ilang buwan, umaga, at kagigising ko lang. Samot-sari ang mga gumugulo sa aking isipan. Tuwing napapatingin ako sa nakataling itim na manok sa aming bakuran, iniisip ko kung may kakaiba ba talaga sa manok na iyon. Bukod kasi sa kulay, kakaiba rin ang mga mata ng manok na tila ba ay isang mabangis na hayop. Pero para sa pananaw ko, isang ordinaryong lahi lang ng manok ang inaalagaan kong panabong. Isang araw, nasa bahay na si Payeng. Gusto ko sanang magsabong kasama si Buboy. Subalit masakit ang ulo ng asawa ko at hindi ko maaaring iwan na mag-isa. Kaya buong araw akong naboring sa bahay. Nag-iisip na lang ng pagkakabalahan. Kinagabihan, inaayos ko ang mga gamit namin ni Payeng sa sala. Hindi pa kasi kami makatulog at may gumugulo pang mga tanong sa aking isipan. Tungkol sa mga namamatay na tao. Maya-maya pa, tila may nakikita na naman si Payeng sa labas ng bahay. Mga bagay na siya lang yata ang nakakakita. "Loreto, nakikita mo ba yun?" Anya at tinuro ang malaking puno. "Aba Payeng, mukhang malala na ang sakit mo. Kung ano-ano na lang ang mga nakikita mo. Isara mo na kasi yung bintana at may ka na sa kwarto." "Yung manok, Loreto." Agad naman ako lumapit sa kanya sa pagkakalang ninanakaw ang manok na panabong ko. "Loreto, napansin mo ba? Parang naging tao siya dun sa puno." Sinilip namin ang malaking puno hanggang mapasigaw ang asawa ko sa kanyang nakita. "Hoy, sino ka?"
Anong ginagawa mo riyan? Magpakita ka! Sigaw ko nang makita ang lalaking mahaba ang buhok. Nakatalikod ito kaya hindi ko makita ang itsura niya. Ilang saglit pa, hinimatay si Payeng sa harap ng bintana at tila tinulak siya ng hangin para bumagsak sa sahig. Dalian ko siyang isinandal sa pahingahan bago ko hinugot ang itak sa gilid ng dingding. Patakbo kong pinuntahan ang malaking puno kung saan ko nakita ang lalaki. Subalit nakapagtatakang wala na ang lalaki doon nang makarating ako sa likod ng puno. Tanging ang itim na manok ko lang ang naabutan ko. Tumutuka-tuka ng dahon ng bagong sibol na mangga. Magmula ng araw na iyon, ay nagkaroon na ako ng duda sa manok na itim. Iniisip kong baka ang manok ang may kagagawan ng mga pagpatay. Imposible man, ay napapatanong ako. Hindi kaya ninanakaw ng lalaking yon ang manok na nagdadala sa akin ng swerte? Matapos naming makita ang lalaki nitong nakarang gabi, unti-unti na nagkakasakit si Payeng. Palubha ng palubha ang sakit niya habang iniinom ang gamot na inirekomenda sa kanya ng doktor. Noong araw na iyon, sumusuka na siya ng buhok. Gabi-gabing nananaginip ng masama. Hanggang isang gabi, tahol ng tahol ang aso naming si Drigo. Tinatahulan niya ang itim na manok. Noong una, hindi ko ito pinapansin. Normal lang kasi para sa akin na maingay si Drigo kapag nakakita ng tao o manok na ligaw sa bakuran. Subalit sa pagkakataon na yun, takot na tumatahol si Drigo sa labas. Ilang saglit pa, nakita ko ang itim na manok na biglang nagwangis lalaki. Mapula ang mga braso at malaki ang tiyan. Nakatapis lang siya ng makalumang tela sa paingibaba. Nang dahil sa takot, nagawa ko magtago sa likod ng pinto. Sinsilip ko ang lalaki mula sa butas at bigla na lang ako napatakip ng bibig nang bigla niyang atakihin si Drigo. Nang mapatay na niya ang aso, ay nilamutak niya kagad ang katawan. Pinagpira-piraso niya sa galit ang aso namin bago niya pinaligong sariwa nitong dugo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tulala akong natatakot sa butas ng pintuan at dagli na lang sinara ang mga bintana at pinto. Baka kasi bigla kaming atakihin ng lalaki. Mula sa bintana naman, natanaw ko siyang tinutubuan ng makakapal at maitim na balahibo. Para siyang taong uwak. Ang mga paa niya ay tulad ng manok na may matatalas na kuko na kasing haba ng itak na para niyang tari. Loreto, hindi ako makahinga. Nahihilo ko, Loreto. Tulungan mo ako. Ani ni Payeng habang nakahiga at nakapikit sa katre. Dalian ko siyang ginising. Pawis na pawis siya at parang giniginaw na naiinitan. Nangingisay siya noong gabing iyon. Habang ang lalaki naman ay narinig kong umaalong na mabangis. Nang magising si Payeng, agad ko siyang inabutan ng tubig at pinagtago sa loob ng aparador. Pal, huwag kang lalabas dito ah. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. Nagmamadali na ako magtago sa likod ng binto sa aming silid. Dinig ko kasi na may paparating sa loob ng aming kwarto. Hawak-hawak kong itak habang kinakabahan na naghihintay kung sino ang paparating. Walang iba, kundi ang nakakatakot na lalaki. Hindi ko inaasahan na mapapasigaw sa takot si Payeng na makita niya ang aswang. Dahilan para matuntun siya ng lalaking aswang. Hinila siya palabas sa kabinet at walang awang pinagkakalmot sa katawan sa sahig. Hanggang mapatakbo ko ng mabilis patungo sa kanila. Itinara kong itak sa likod ng aswang na lalaki. Paulit-ulit kong pinagtataga ang kanyang itim na pakpak hanggang matigilan siya kay Payeng at magawa kong maihagis sa hindi kalayuan. Nginintian niya ako ng nakakaloko habang nanilisik ang mapupula niyang mata papalapit sa akin. Maya-maya pa, pinutol niya ang mahaba at baluktot niyang kuko sa paa
na hugis tari. Dinilaan niya yun, sa kanya ako inatake. Maliksi naman akong nakaligtas sa ginawa niyang pagsugod. Subalit nabaling muli ang atensyon niya kay Payeng. Nilapitan niya ulit ang asawa ko. Iniangat sa pader at inihagi sa katre. Tuwang-tuwang ang aswang sa mga ginagawa niya. Nagpakawala siya ng mga buhay na gamo-gamo at mga buhay na uod galing sa kanyang bibig. Bago niya hinila ang buhok ni Payeng at iniangat ang ulo. Gamit ang kuko niya na parang tari. Ginilitan niya sa liig si Payeng. Maliit na sugat ang ginawa niya para pasukan ng mga buhay na uod at insekto. Tumawa siya ng nakakaloko at tinitigan ako ng masama. Ako ang harapin mo. Bitawan mo ang asawa ko. Huwag mo siyang sasaktan. Lubayan mo si Payeng. Umalis ka dyan, aswang. Muli ako nakaramdam ng matinding galit at pagkainis sa aswang. Nang makita ang mga maliit na uod na gumagapang papasok sa maliit na sugat ni Payeng sa leeg. Madali ko siyang nilapitan. Dala ang itak. Mula sa altar na nakadisplay sa gilid, kinuha ko ang langis na gawa sa pinakuloang nyog na may sinukuang kahoy. Pinahid ko sa itak at winasiwa sa kanya ang natirang langis. Dahilan ng paglayo niya kay Payeng. Nakaramdam ng takot ang aswang sa ginawa ko. Tanaw kong umusok ang kanyang braso nang matamaan ko siya ng langis. Agad ko siyang hinabol at tinagataga ng itak hanggang masipa niya ako at nagpasya siyang tumakas. Dumaan siya sa bintana. Bago pa siya makatalon, naiayos ko na sa kanya ang itak na pinahiran ko ng langis. Bumagsak siya mula sa bakuran. Tanaw ko siyang nahihirapan nang bumangon siya sa durungawan. Ahabulin ko pa sana siya nang bigla akong masindak nang kapitan ako ni Payeng sa paa. Sumisirit ang dugo niya sa leeg. Kinakain siya ng mga insekto at mga buhay na uod. Diyos ko, Payeng, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Halika, tumayo ka at dadalhin kita kalamang Shiro. Unti-unti nang pumapatak ang luha ko. Hindi ako mapakali habang sinusubukan ko siyang itayo. Sumisirit lang ang dugo niya tuwing pipilitin ko siyang gumalaw. Mabaliw-baliw ako ng gabing iyon. Hindi ko malaman kung anong gagawin. Tulala at awang-awa ko sa asawa ko habang nakikita siyang nahihirapan at nakakaramdam ng kirot habang lumalaki ang sugat sa kanyang leeg. Maya-maya pa, nang isa'y si Payeng na para bang sinasaniban. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ilang saglit pa, huminto ang panginginig niya kasunod ng pagbagsak ng mga kamay niya sa sahig. Namatay si Payeng at nagsiliparan palabas sa bunganga niya ang mga buhay na insekto. Iyak ako ng iyak habang nagkakagulo sa labas ang mga alaga naming manok. Tila natatakot sila. Dahil sa galit, kumuha ako ng asin at dinala ang natitirang langis. Bumaba ako para harapin ang aswang. Naabutan ko siyang nilalamutak ang mga alaga kong manok sa bakuran. Sinisimot niya ang laman at ipinapaligo ang dugo. Buhay na buhay siya sa dilim. Nang bigla niyang inihagi sa harap ko ang pugot na ulo ng kambing. Ninitian niya ako bago ko siya galitan nilapitan. Hayop ka! Papatayin kita! Galit kong sigaw. Binato ko siya ng malaking bato. Bago ako tumakbo palapit sa kanya, hawak ang itak. Nang makalayo siya ay sinadya kong sunugin ang mga patay na dahon sa aming bakuran. Pinagliyab ko ang mga kahoy para magsilbi kong liwanag. Tinutubuan ng buntot at matutulis na pangil ang lalaking aswang. Napunit ang balat niya at pinalitan ng panibagong kutis na kasing kapal at itim ng balat ng kalabaw. Hawak kong itak at ang kahoy na may apoy. Umatras siya sa apoy. Siguro ay natatakot siyang masunog. Ilang saglit siyang naglalaway sa harap ko bago magtago sa anino ng mga puno. Tila naging dilim siya nang marating ang bahaging hindi naabot ng liwanag. At mula sa likod ko, siya umatake.
Itinarak niya sa likod ko ang hugis-tari niyang kuko. Hindi niya iyon agad nahugot. Nagawa ko siyang mahawakan hanggang mapasigaw ako sa sakit nang mahugot ang kuko niya sa likod ko. Ganun pa man, hindi ako nagpadala sa nararamdaman kong kirot. Habang hawak ko ang kabilang kamay niya, dagdi ko siyang tinaga ng itak na pinahiran ko ng langis. Pagkatapos itinulak ko siya patungo sa liwanag. Doon sinamantala ko ang natitira kong lakas para patayin ng aswang. Paulit-ulit ko siyang pinagtataga ng itak sa katawan hanggang magmakawa siya sa akin. "Huwag!" Sigaw niya na saglit kong paghinto. "Maawa ka, Loreto! Huwag mo akong patayin! Gagawin kong lahat! Ibibigay ko lahat ng swerte sa iyo! Kapalit ng buhay ko! Pakiusap!" Wika niya habang nasukan ng dugo. "Hindi! Walang kapatawaran ng mga ginawa mo. Maraming buhay ang sinayang mo. Kaya dapat ka rin mamatay." Sigaw ko at itatarak na sana sa ulo niya ang itak nang bigla niya akong atakihin sa hita. Gamit ang kanyang kuko na animo itari. "Mamamatay ka, Loreto! Iniligtas kita sa mga kaaway mo. Pinatay ko ang mga nangungutya sa iyo. Kinain ko sila para mabawasan ang masasamang tao at mawala sa mata mo ang mga taong pinagmamalupitan ka." Sigaw niya at itinulak ako. Gumagapang siya papalayo sa akin. Agad naman akong bumangon para sundan siya. Paika-ika akong naglakad hanggang maabutan ko siya. "Ginusto mo ang lahat." Inapakan ko siya sa likod. "Pinatay mo sila dahil gusto mo. Hindi ko kailanman hiniling sa iyo na patayin mo sila. Kaya mamamatay kang halimaw ka. Mamamatay ka." Sinabuyan ko siya ng langis at asin. Umiiyak ko siyang pinagtataga sa ulo. Paulit-ulit hanggang hindi ko na mahugot ang itak sa kanyang bungo. Pagkatapos, sinabuyan ko siya ng langis at sinunog. "Mamamatay ka! Mamamatay ka!" Paulit-ulit kong sigaw habang nagliliyab siya sa mga patay na dahon. Maya-maya pa nakaramdam na ako ng pagkahilo. Unti-unti na ako napapaload sa lupa. Hanggang sa mapahiga. Ayaw ko pang ipikit ang mga mata ko. Subalit sa isang kurap ko lang, bigla na lang nanlabo ang paningin ko. Maswerte ako dahil dumating sa bahay si Buboy. Dinala niya ako sa ospital, habang si Paying naman ay kasalukuyang nasa morgue. Makaraan ng 2 linggo, hindi pa ako ganap na magaling. Kinukwestiyon na ako ng mga kaanak ko ukol sa nangyari noong gabi nang mamatay si Paying. Ang wika ko lang na inatake kami ng mabangis na hayop. Alam ko naman na hindi nila ako paniniwalaan. Kaya mabuti na rin na ilihim na lang ito sa kanila. Ang mahalaga na ipagiganti ko si Paying at ang mga namatay na tao laban sa itim na manok na isa palang aswang.